Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga daw hindi inalagaan ni Kakashi, Jiraiya at Hiruzen itong si Naruto noong bata pa lamang siya. Hindi nga lingid sa ating kaalaman ang dahilan kung bakit nga lumaking walang magulang itong si Naruto. Bukod dyan, hindi rin lingid sa ating kaalaman kung bakit naging miserable ang kanyang buhay sa mga kamay ng mga taga-Konoha. Lumaki siyang ulila dahil na rin sa ginawang kabayanihan ng kanyang mga magulang, kung saan sa pangyayaring ito nag-ugat ang kaguluhan at alitan sa Konoha, kung saan nagsimula ang lahat ng ito kay Obito Uchiha, kung saan ay sinugod niya ang Konoha kasabay nito ang pagkontrol niya sa Kyuubi na siya namang sumalakay at umatake sa Konoha. Ito rin ang araw na ipinanganak itong si Naruto at ang ama ni Naruto ang nooy ang ika-4 na Hokage ng Konoha. So dahil dito bilang isang Hokage, hindi lang ama ni Naruto kundi ama ng buong Konoha, pinili nga nitong iligtas ang Konoha at kalabanin ang mga taong gumagambala dito. So dahil dito, kinalaban niya itong si Obito Uchiha, pero lingid sa kanyang kaalaman na si Obito pala ang kinakalaban niya, hindi niya alam na ito pala ang kanyang dating estudyante. Dahil sa pagkakaalam niya, si Obito ay patay na noong nadaganan nga siya ng gumuguhong bato. Samantala sa kabilang dako naman ay ang nanghihinang si Kushina dahil sa na-extract sa kanya ang Kyuubi na nasa loob ng katawan nito. At matapos ang kalabanin ni Minato si Obito, hinarap naman niya ang Kyuubi na nooy under naman sa ceiling chain ni Kushina Uzumaki. Dahil sa mga pangyayari at pagmamahal ni Minato at Kushina, inalay nga nila ang kanilang buhay upang nga mailigtas si Naruto at ang buong Konoha. Pero bago nga sila bawian ng buhay, nagawa nga ni Minato na isil ang half Kurama kay Naruto. Dahil dito si Naruto ay naging Jinchuriki na nga ng Kyuubi, katulad ng kanyang ina. Dahil sa mga nangyaring ito, naulila itong si Naruto at bukod dyan siya rin ay kinamuhian at kinakatukutan ng mga tao sa Konoha. At itinuring nga siyang isang halimaw na anytime anywhere ay maaaring umatake at manggulo. Ito ay sa kabila ng lahat ng ginawa ng kanyang mga magulang na pagliligtas sa Konoha. Nang dahil sa pagmamahal nila sa buong nayon, nagawa nga nilang ipalit ang kanilang buhay dito. Pero ito nga, sa kabila ng mga ginawang ito ng mga magulang ni Naruto, bakit nga daw wala man lang nag-alaga sa kanya, meaning kahit umampun man lamang, parang pinakapagtanaw na lamang ng utang na loob sa ginawa ng kanyang mga magulang na pagpapakabayani. Bagkos ang mga naramdaman pa niya ay pangungutya, galit at pag-iwas ng mga tao. Dahil 'di ba, bilang isang bata, dapat merong gumagabay at nag-aalaga dito, katulad na lamang or especially nga daw kay Jiraiya, Kakashi at kay Hiruzen Sarutobi. Bakit nga daw hindi nila ito pinalaki at inalagaan? So sa video ito, subukan nga natin sagutin ang tanong na to, ang mga dahilan kung bakit nga ba ganito. Isa-isahin natin ang dahilan patungkol kay Jiraiya, Kakashi at kay Hiruzen. Alamin natin kung talaga ngang walang umaruga sa kanya. So unahin nga natin ay ang kay Kakashi Hatake. Pagdating kay Kakashi, ang rason kung bakit hindi niya inalagaan si Naruto ay dahil nga sa noong araw na si Naruto ay ipinanganak, si Kakashi ay bata pa noon at wala pang kakayahan na mag-alaga kay Naruto. Bukod dyan, si Kakashi noon ay meron ding sariling problemang kinakaharap. Diba nga, si Kakashi ay namatayan din ng magulang, which is ang kanyang tatay. Katulad ni Naruto, naging ulilang lubos si Kakashi at kung matatandaan, si Kakashi din ay noon ay nakakaranas ng trauma dahil din sa ginawang pagpapakamatay ng kanyang ama at dahil na rin sa pagkamatay ng kanyang best friend. Meaning hindi naalagaan or hindi pwedeng alagaan ni Kakashi itong si Naruto dahil meron din itong sariling issue na dapat niyang asikasuhin. At bilang isang bata, wala pa itong kakayahan na mag-alaga ng isa ring bata. So yan nga ang maaring dahilan kung bakit nga hindi pwedeng alagaan ni Kakashi itong si Naruto.
Ang ikalawa naman ay si Jiraiya. Hindi nagawang alagaan ni Jiraiya noon si Naruto, so bakit? Dahil kung matatandaan, si Jiraiya ay hindi naglalagi sa Konoha, meaning paalis-alis siya ng Konoha. Dahil kung matatandaan, ang naging role o trabaho ni Jiraiya sa Konoha ay parang siya ang kumakalap ng impormasyon patungkol sa mga taong gusto ngang sumalakay sa Konoha at impormasyon patungkol sa mga nangyayari sa labas ng Konoha, katulad nga ng ginagawa ngayon ni Uchiha Sasuke. Meaning siya ay naglalakbay at nagpupunta sa iba't ibang lugar kung saan ay halos ginugol niya ang halos buong buhay niya sa paglalakbay at pagkalap ng mga balita o mga nangyayari sa iba't ibang bayan ng Shinobi World. Kaya naman walang time itong si Jiraiya upang nga samahan at alagaan itong si Naruto, pero kahit na ganon ay nagawa pa nga rin niyang tumayong ama kay Naruto mula noong tinanggap niyang i-train si Naruto. Dito ay nakasama niya sa paglalakbay si Naruto habang sila ay nagtitraining. So yan nga ang maaring dahilan kung bakit nga hindi naalagaan ni Jiraiya itong si Naruto. Pagdating naman kay Hiruzen Sarutobi, hindi masasabing hindi talaga niya inaalagaan o inaaruga itong si Naruto, kasi ito isipin natin, paano mabubuhay si Naruto nang walang sumusuporta sa kanya? Sino ang magbabayad ng mga bayarin niya? Sino ang magbibigay ng pera sa kanya samantalang wala naman siyang trabaho na dapat niyang pagkakitaan? Ibig sabihin, lahat ng ito ay prinovide nga ni Hiruzen Sarutobi. Pero dahil sa si Hiruzen ay isang shinobi na naniniwala sa pagiging independent, binigyan niya ng space si Naruto upang mag-grow on his own. Pero hindi natin masisisi si Hiruzen kung nagkulang man siya ng atensyon kay Naruto or hindi niya nabigyan ng tamang atensyon itong si Naruto. Dahil bilang isang Hokage, si Hiruzen ay marami ding ginagawa, katulad na lamang 'di ba ni Naruto ngayon kay Boruto, 'di ba? Nagkukulang din siya ng time sa kanyang pamilya dahil sa kanyang pagiging Hokage. At bukod diyan, ginawa lang ni Hiruzen na maging fair ang trato niya sa lahat ng tao na kanyang sinasakupan. Parang ang nangyayari noon sa pagitan ni Naruto at ni Hiruzen ay parang palihim nga siyang inaalagaan at pinoprotektahan ni Hiruzen. Ito rin ang maaaring dahilan kung bakit nga pinagtuunan siya ng pansin ni Teacher Iruka. Ang unang taong nagligtas kay Naruto sa kapahamakan, ang unang taong nag-acknowledge sa kanya at nagbigay ng bagong buhay katulad ng ginagawa ng isang ama. Si Iruka din ang nagsilbing magulang ni Naruto noong hindi pa niya nakikilala ang kanyang magulang at habang wala itong si Hiruzen Sarutobi sa kanyang tabi. At pagdating naman sa ibang tao, given na yan syempre na wala talagang mag-aalaga or walang maglalakas ng loob upang alagaan si Naruto. Dahil 'di ba, si Naruto ay isang Jinchuriki ng Kyuubi at noon ay halos lahat ng tao ay natatakot kay Naruto at iniiwasan siya. Halos lahat ng tao ay gusto siyang patayin dahil sa nakakatakot na nilalang sa kanyang katawan. So hindi man nagawa na palakihin personally ni Hiruzen si Naruto, provide naman nito ang kanyang mga basic needs. So yan nga ang kasagutan sa tanong na yan. So kung mapapansin, ang tatlo ay hindi nila napalaki si Naruto dahil sa kanilang experience, position at responsibility. Pero kahit na ganito, sila naman ay nagkaroon ng malaking parte upang mag-grow si Naruto. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo, naalagaan ba talaga si Naruto or may nag-alaga ba sa kanya o wala? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!